Ito, issue ng DedMa. Importante natin pag-usapan ito kasi may nagsasabi, mali lang daw intindi ni Pia Cayetano na sinabi ni Risa Ontiveros. Alam mo, hindi ho, kahit ba, pagbali-baligtad rin nyo, mali pa rin talaga yung sinabi ni Ontiveros. Bakit? Ano ba sinabi niya? Parang ang sinasabi niya, binabaliwala ngayon. Parang everything is normal. Kasi yan yung script nila eh. Remember, they have a script na bakit daw tumatawa pa doon sa mga picture after the siege. So, tila ang pinalalabas ay, ano po, tawag dito, drama stage. Yan yung pinalalabas nila eh. Yan yung kanilang propaganda. In-stage lang yan para makatakas si Bato. Tama, mali. Diba? Kaya ngayon, ang akusasyon, naglalabasan yung mga picture, bakit nakasmile kayo after nyo ma-siege, malusob? Alam mo, hindi naman, yung picture can have different meaning. What if nung nagpicture, sandali, picture muna tayo. Di ba para kayong tanga? Even if after the siege even if something happened, hindi naman ibig sabihin na, tara, selfie muna tayo. Kung ano yung atmosphere ngayon, ganun tayo dapat Dapat malungkot tayo Hindi, di ba? Kahit pa paano, you would try your best to smile. Kasi may mga picture doon na nakasmile si Cayetano, tapos nandun si John Vic. Alam mo yun, una-una alam mo, if you would really meet SP Cayetano, si SP Cayetano po, napaka-ano niyan positive sa buhay. Kasi nga po, Christian siya, so ang pananaw niya sa lahat ng bagay, yan po pinahintulutan ng Panginoon at hindi dapat mag-worry. Although, there are times that you would have to be worried. Ganun kasi ang buhay. Di ba? Ang buhay parang si David. Alam niyo si David? Si David, happy yan Very passionate yan Si King David ng Psalm, sumulat ng karamihan doon sa Psalm. Ano siya masiyahin, di ba? Sumasayaw nga siya, ganyan. Pero there was a time na nagreklamo rin siya sa Panginoon nung hinahabol na siya. Nagtago siya sa cave. Pero sometimes you would realize kasi that emotion is just an impulse. Yung reaction mo doon sa pagkakataon. But eventually, pag nanalangin ka from your heart at ano mo yung Panginoon, doon ka marirelax Diba? Kaya nga, diba, sabi doon, do not worry, do not be anxious, but in everything by prayer, thanksgiving, and God's peace. Yan yung mahirap unawain ng mundo na to. Na amidst all what is happening right now, yung hirap ng buhay, yung trabaho, pagpapagod, you can smile. Diba? You can have peace. Kaya nga, diba, ang tawag dun sa ibang mga Christian si Raulo? Kasi, ba't ka nakatawa? May cancer ka na nga. Bakit ka masaya? Kasi, when naiintindihan mo that God has a plan, you can smile. You can have peace. Kasi, if galing sa Lord, dapat ka mag-smile. Dapat kang tanggapin mo na lang. Oo, sa simula, medyo mayayanig ka, pero makakatawa ka. So, yan po yung script nila. Ang script nila, parang walang nangyari. And that part na parang walang nangyari, yan pumutok si Pia Cayetano. Sandali, hindi para sa amin parang walang nangyari, kaya tayo nagtuloy-tuloy. Kasi ngayon, papansinin ninyo ibang-iba ang response ni SP Cayetano sa ine-expect natin. Na dapat mag-retaliate. Ako rin, kahit ako Yun ang ine-expect ko di ba? Kaya nga yung video ko kahapon, yun din sinabi ko Dapat mag-retaliate, dapat mag-revenge, dapat magalit. Yan talaga Kaya lang, kung papansin ninyo, yung tao prudent pagdating sa ganyan, sa leadership. Hindi siya, hindi siya natitibag. Hindi, tuloy natin tong impeachment. Monday, nag-convene ng impeachment court. Tuesday,
ayusin natin yung mga committee heads. Di ba? Sunod-sunod na, trabaho na. Kasi alam mo, yan si SP Cayetano. Trabaho iniisip. Ngayon, nami-misinterpret tuloy siya nitong Ontiveros ito. Bakit parang wala nangyayari? Epal kasi. Bumigay tuloy yung kapatid ni SP. Hindi sa walang nangyari. Kaya lang, people are expecting more from us na magtrabaho. Kasi ganito ganito makakatarantado yung mga demonyo na mga traidor sa bayan. Ganito sila kakatarantado. Pag diniscuss yung hearing, ang sasabihin nila, ang dami pang trabaho, dapat ayusin. Wag na, tsaka na yung hearing dyan sa NBI, tsaka kay Bato. Ang daming trabaho. Oh, di ba? Ganyan sila eh. Pero, pag hindi nag-hearing at nagtrabaho, bakit parang walang nangyari? Oh, kasi nga, you just... Bitter kasi kayo. Yun lang yun. Bitter kayo na naagawang kayo ng leadership sa Senado. Do you understand? Ganyan kayo ka-bitter. Lahat na makikita ninyo doon sa tao masama. Gusto mo example? Ganyan ka-bitter yung mga iniwan. Totoo yung mga iniwan ng jowa nila. Ganyan sila ka-bitter. Pag nag-sorry yung gagalit. Pag nag-move on, bakit ang bilis mo mag-move on? Yeah, ganyan eh. Pero pagka hindi nag-move on, mag-move on ka na. Bitter kasi. Yan si Ontiveros, bitter yan eh. Ang sabi ni Director Melville Matibag ng NBI, Senator Amy, kaya daw sila nagpunta ng Senado, ayan, nakausap din natin si President Vic Veloso ng GSIS. May mga tao doon na naka-G-Hub doon sa building nila sa GSIS. Kaya doon humingi ng tulong sa NBI. Nakakatawa naman sila yung Yun daw ang dahilan? Porket naka-G-Hub? Grabe naman diskriminasyon yan. Grabe naman. pag-usap sa amin, nandun na pala yung mga NBI nung umaga pa. Nung May 11, nandun na sila. Wala pang GSIS sa Excela. Nung May 13, umaga pa lang, nag-aaligid na sila. Yung sulat yung sulat ni GSIS, too late, the hero naman eh. Halatang halata eh. Alas 4, sabi ni Presidente, pinalayas na niya yung NBI. Pero, alas 5 lang dumating na nagpapasaklolo yung GSIS at nanakawin daw yung painting nila. Nakakatawa naman sila, napaka-late. At wala namang binanggit na painting na ipagtatanggol at may tangkang nakawin. Wala namang ganun eh. Parang excuse na lang after the fact. Nakakatawa nga eh. Pero eto nga, talong-talo kami sa communication dahil lahat yan ang sinasabi. Ang hindi namin na-connect, meron palang balak na magkaroon ng PONAS. No. Agree ako dyan. Mahina kayo sa communication. Alam mo kung bakit? Hindi kasi kayo nagbabayad. Oh, which is good. Di ba? Kasi yung kabila nagbabayad. May mali-maleta sila eh. Kaya kita ninyo, aktibo, pati yung, pansin ninyo, iisa kwento at paulit-ulit yung media. Kaya nilang bayaran ng media eh. Kayo kasi hindi kayo nagbabayad ng media. Oh. Subukan nyo, hindi, ito. Bakit mainit ulo ko dyan? Kasi yung mga, pasensya na, excuse me pwedeng takpan nyo muna yung tenga ng mga anak ninyo ngayon makikinig sa part na to. Please lang, mga 1 minute, okay? Pakitakpan yung mga, winaring ako na kayo Kasi yung mga putang inang bayarang media na yan, yung mga pukinang inang mga media na yan, sa totoo lang, dati dirin-diri kayo kay Marcos. Dati lahat pinagbibintangan nyo, diktador, magnanakaw, lahat. Ngayon, pukinang ina ninyo, porket nakatanggap kayo ng maleta, kulang na lang, dilaan ninyo ang tumbong ni Marcos. Yan ang katotohanan. Huwag kayo magmaang-maangan. Dati dirin-diri kayo eh. Ngayon, putang ina ninyo eh. Halos supsupin nyo yung tumbong ni Marcos eh. Pag dumura siguro si Marcos, didilaan ninyo yung dura. Ganun kayo, mga medyang pukin ng inang bayaran kayo. Okay, balik na tayo sa mga bata.
1 minute lang naman yun. Pagpasensya nyo na. Sige na, pagpasensya nyo na. Nakakainit ang ulo talaga itong mga media. O, ngayon, balik tayo sa mga bata. Okay? O, pwede nyo nang tanggalin ang mga kamay ninyo sa mga bata. Next time po, pagka ganun, imimute nyo na lang. Magwa-warning na lang ako. Pala ang pakay. Hindi lang naman pala si Bato, dahilan lang yun. Nagkataon lang na lumabas yung desisyon ng Supreme Court na bigyan lang 72 hours at hindi nabigyan ng TRO. Excuse lang yun. Yung talagang gusto, Noel. Wala nang eleksyon sa 2028. Yun. Uupo ang Pangulo hanggang 2031. Wow, Noel! aba, kaninong brain siya? Sinong mastermind niya? Sino Walang ibas kung hindi si Marcos. Sino ba makikinabang na Noel? Hindi, wala. Sinasagot ko lang yung tanong ha. Pero ang nagsabi ng Noel si Amy, hindi ako. isip niya na magkaroon ng no election, Senator Amy? Nawala kayo, di ba maalala ninyo, bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang Ayaw. problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ng flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Wag kayo mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yun talaga pala ang pakay. Tapos yung budget, ayan na, yung budget, yung flood control, nahihintuin kasi limpak-limpak na yung dokumento, hindi na kayanin na takpan, lahat yan ihihinto na lang. Kung magkaroon Yung po, pala yun. kung Naku. magkaroon po ng no election at magkaroon ng term extension, Senator Amy, ayaw niyo ba ma-extend ang termino ng yung ading Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman ninyo, puro kababalaghan lang nangyayari. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya, ang tao hirap na hirap. At hindi natututukan ang tunay na problema. Nung isang araw, 35 days na lang yata yung gasolina natin. Yun ang bilang. Bakit hindi yan ang tinututukan imbis na politika ng 2028? May Correct. 2027 pa naman, tsaka na lang ninyong bagsakan lang kung ano-anong insulto at patawan lang kung ano-anong kaso. Pero in the meantime, hindi ba pwedeng tutukan yung issue? Diyan sa atin, sa Ilocos, yung mangga, pinamimigay ko na lang dito sa Maynila dahil hindi na inaani sa atin, wala naman daw silang pambili ng krudo para i-truck sa Maynila at ibenta. Ganyan din sa Baguio, yung pechay, di na, nabubulok lang diyan sa lupa. At sa bukid lahat ng mga inaani. Pagkat wala naman, pambili ng krudo. Tapos, nagtataas na ng bilihin. Nako, maraming problema talaga. Bakit hindi na lang yun ang tutukan? Yawn. Nabanggit nyo rin kanina, ayan, totoo yan, Senator Amy, madami nagreklamo niyan. Iba ang focus ng administrasyon. Ayan, Mismo. More on politics yata. Pero bago yan, Oo, talagang very, very, very political masyado. Tapos, yun na lang ang tinutukan day and night. Nako, pambira naman. Paano yung ating mga bat? Nako, minadali kami sa excise tax. Nabigyan daw sila ng excise tax. Hanggang ngayon, hindi naman tinatanggal yung excise tax sa crudo, sa diesel, sa gasolina. Bakit pa kami minadali? Hindi naman pala action na. Nakailang buwan na tayo. Wala naman. Yung ibang bansa, kung ano-ano ang plano nila, kung ano-ano. Yung ayuda natin, one time, big time, 3,000 pesos. naku, ba't parating nagang si Senator Amy? Anong nangyari sa signal niya? Ayan, Ginugurgur. Yun. Ayan. At wala lang sumunod, walang plano. Doon nakakapiko Okay. Senator Amy, balikan natin si Senator Bato de la Rosa, yung kanyang petition for TRO sa Supreme Court. Denied. So, pwede nang arestuhin ang Senator Bato. Ayan. Bilang makakampin niya sa mayorya. Ayan. Ano ang gagawin nyo? Anong tulong na magagawa nyo kay Senator Bato de la Rosa?
hindi namin pinagtatakpan o tinatago si Senator Bato. Hindi siya fugitive from justice, parang pinapalabas na pwede na siyang damputin, samantalang may proseso to. Sumunod lang tayo sa batas. Mismo yung Korte Suprema nagbigay ng oras. Ngayon, naglabas na sila. Pero, mahirap mag-comment kasi hindi ko alam ang basehan ng kanilang desisyon pagkat sa Lunes pa daw ipapakita yung kanilang hatol at yung desisyon mismo. Pero sa akin, kinakailangan para talagang sundan. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga Yun. batas. Ang Yun, proseso, mismo. pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC. Ang PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan Yun. makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Kaya nagtataka ako, bakit ang daming umekselang NBI, umekselang CIDG, kung sino-sino. Dapat yung Hindi, alam nyo, lumalabas talaga ngayon. Walang iba mastermind sa pagkukuha kay Bato ay ang presidente. Wag na natin pagandahin pa yung kwento. Hindi naman po gagalaw si Matibag nang walang utos ng presidente. O sasabihin nyo iba, utos ng sekretary. Hindi naman gagalaw sekretary na walang utos ng presidente. Yung presidente talaga ang gusto magpakulong kay Bato. Ngayon, ang tanong na lang, bakit? Anong motibo? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa doon sa para hustisya. Ulul. Walang hustisyang ganyan. Gusto ninyo talagang maubos ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Tandaan ninyo, sabi ko nga sa inyo, ito yung paulit-ulit namin sinasabi. Doon pa lang sa panahon ni Pastor Kibuloy, doon pa lang, inuunti-unti na eh. Lahat, alam naman ng iba, malaking sinuporta ng KOJC kay Pangulong Duterte financially and sa mga tao mismo. Pati mismo buong network. Kasi alam mo, si Pastor, pag tumulong, todo yan eh. Talagang hindi politiko yan, todo talaga yan. Hindi katulad nung iba. Kaya ito, dito ako na na sobrang nabilib noon kay Pastor. Ito, walang biro ito Kitang-kita nyo naman, siya talaga ang tumulong financially. And yan din naman sinabi ni Pangulong Duterte. Eroplano, helicopter, lahat ginamit. Bus. Eto matindi. Nakita nyo nagkaposisyon si Pastor? Hindi. He can demand. Ano lang ang meron sa kanya? Spiritual advisor. Which is because he is a pastor. Di ba? Pero, walang posisyon. Doon ako talaga humanga doon sa kay Pastor. Walang biro yung iba tumulong lang ng 5 milyon, 2 milyon. Ang tindi ng hinihingi Ay, maraming ganyan. Pero ito, sa tindi ng tulong nito, walang hiningi. Kaya nga siya tinanggal Noong una, siya kagad ang isa sa mga unang tinarget. Hindi kasi tayo pumalag Kasi marami sa atin hindi pa solve kay Pastor Sa totoo lang, merong mga Duterte supporter na hindi solve kay Pastor. Pero ngayon, napapatunayan ninyo na yung tao ang loyal talaga kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte. Ngayon, suporta pa rin Makikita nyo naman, hindi bumigay ang SMNI. Kahit na nasa kulungan na si Pastor, marami bumibigay na pagka nasa kulungan na Ito let's be honest, let's be true. Pag ikaw nakulong na, you would do everything para makalabas. You would do everything to have a deal. Sa tingin ninyo, hindi kayang gawin yan with the SMNI as a power, with the financial of the entire church? They can. Pero bakit hindi? Kasi nga, naninindigan para sa bayan. Ang SMNI, hindi gumanon. Pansinin nyo. Marami dyan nakaalyado. Halimbawa na lang, yung mga congressman, ang dahilan pa nila, kasi mawawala ng aming distrito. Hindi kami mabibigyan ng dito sa distrito namin. Ang babaw ninyo. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan nyo yung boto.
Yun ang katotohanan. Boto ang kailangan ninyo. Hindi yung para matulungan nyo yung distrito nyo. Huwag tayong maglokohan. Kaya mga kababayan, ako'y nananawagan, lalo na sa Visayas at Mindanao. Alam ko, marami tayong followers dyan, mga banateros dyan. Yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte dyan sa Kamara, ekis nyo yan, ha? Kung talaga meron kayong paninindigan, i-ekis nyo yan sa kahit binibigyan kayo ng pera niyan. Tanggapin nyo yung pera kasi pera nyo yan, eh. Pero i-ekis nyo sa eleksyon. Huwag nyo papanalunin. Kasi ang daming kaalyado ni VP Sara Duterte, sumipsip kay VP Sara Duterte, inangat ang kamay ni VP Sara Duterte nung panahon nung eleksyon at tinulungan din ni VP Sara Duterte pero inimpeach si VP Sara Duterte sa ngalan ng pera at walang prinsipyo sa buhay. I-bash nyo yan. Hindi, wala namang problema sa ibabash eh. When I say i-bash, i-criticize nyo yan. Karapatan nyo yan bilang Pilipino to criticize your leader. It's your responsibility as a Filipino. Iparating nyo yan sa mga congressman ninyo. Tuloy. PCPC, yan, pupunta sa lokal na korte. Sana sundan nila yan. At yung sa Korte Suprema, valid nga yung warrant ng ICC, pero may sariling batas ang Pilipinas tungkol dyan na kinakailangan sundan. So dapat hindi implement dito ang arrest warrant na inisyu ng ICC, Senator. Pwedeng i-implement basta sang-ayon at may local warrant. Pagkat Pilipino naman tayo, Pilipino rin si Bato, Pilipino rin naman ang sinasabing biktima, hindi ba dapat dito sa Pilipinas? Alangan naman wala na tayong jurisdiction. Kesa ina-admit naman natin na talagang palpak lahat ng judiciary dito, lahat ng ating mga husgado walang kwenta, lahat ng abogado walang alam at hindi na umaandar yung mga korte natin. Mali naman yata yun. Kita natin buhay na buhay yung mga hablahan dito, yung mga kaso dito, apakadaming kaso sa senador pa lamang, buhay na buhay talaga. Bakit dadalhin pa sa ICC? Napag-usapan natin ang chairmanship kanina, ang chairmanship Senator Amy. Ano napag-usapan niyo ngayong si Senator Pia na ang magiging Blue Ribbon Committee chairman? Bubuksan ba ulit ang issue ng flood control scandal at ipapatawag ba ang iyong pinsan, dating Speaker Martin Romualdez? Yan ang gusto namin mangyari. Ilang buwan kami nag-aantay na lumabas na si Speaker Romualdez, yung 18 mga Marines, si Gutesa, lahat yan kinakailangan talagang magsalita. Ganon din yung mga papeles na ayaw tanggapin at higit sa lahat yung mga nag-volunteer na, nagpakita na sila, sina Trigim, Olabdia, lahat yan. Bakit hindi sila interviewin ng masingsinan at malaman natin ang talagang nangyari? Ang dami-dami ng dokumento, ang dami nagpipresenta. Bakit pipilit na pinipigil at hinihinto yung flood control scandal? Hindi tayo makakapag-move on eh. Pasok na naman tayo sa budget season, umpisa na naman sa SONA sa July. Ayan na naman, issue na naman kung ano na naman pinasisingit dyan na kung ano-anong pork at iba't iba pang ipamimigay. Ayan, anong mangyayari sa inyong mga kasamahan, Senator Jinggoy, Senator Cheese, at Senator Villanueva? Nakasuhan na sila. Ayan, ano po ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanila? I-affirm ba yung report ni Senator Ping Lacson, yung partial report, o babaliwalain yun? Naku, wala ko na yung balak pumirma doon sa dalawang report. Dalawa na yata, tatlo ba, na report ni Senator Ping dahil hindi kami naniniwala na ito ang kabuuhan ng ebidensya. Talagang kulang na kulang. Kung maalala ninyo, naglabas pa kami ni Senator Marcoleta ng sarili naming minority report. Pagkat yun nga, bitin na bitin, kulang na kulang. Ang dami talaga parang nag-cherry picking. Pinili lang yung mga interviewin, hindi katanggap-tanggap yun. Kaya ngayon, under Senator Pia, inaasahan ko na talagang itutuloy na ang inaasahan ng taong bayan na buong-buo ang investigasyon at talagang makikita. Sorry na lang, tiisa na lang tayo. Kung kamag-anak ko, kung kaibigan natin, ganyan Nako. talaga. Kung yan ang ebidensya, sundan natin.
Yun. Ayan. Senator, I mean, nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Ayan. Kayo pong mga nasa mayorya ngayon I perceive na pro Sara Duterte Carpio. Ayan. Magiging impartial po ba ang Senado dito sa gagawing trial, hearing kung matutuloy, Senator Amy? Wala ba kayong bahalak na ibasura ito articles of impeachment? Yun nga ang sinabi nila na uupuan daw namin at pagtatakpan. Pero nakita naman ninyo, naghintay pa kami hanggang lilusob na nga kami. Naghintay pa kami nung gabi para lamang matanggap yung articles of impeachment kasi gustong-gusto na namin tutukan yan na makapag-move on sa economic issues na talagang totoong perwisyo sa bayan. At sumumpa ako sa konstitusyon, hindi sa anumang partido o kung sino man opisyal. Kaya ang hustisya at hindi politika ang masusunod. Sana ganyan din ang isipan ng iba sa amin, lalo na yung mga nasa menorya, katulad ni Senator matagal na niyang sinasabi, kay VP Sara. Paano rin? Ayan, napuputol na. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Alam nyo mga kababayan, sana ho i-share nyo yung video na ito para maunawaan ng mga taong bayan kung ano nangyayari sa atin. At para yung mailantad. Kasi alam mo, pag nailantad itong plano nila na no election, ay naku po, maniwala kayo sa akin, uurong bayag yung mga yan. Kasi nga, nailantad remember, sasabihin ng iba, masyado naman yan yung teorya. Ano masyado? Pag-upo ni Marcos yan ang unang inasikaso yung PI. Nakalimutan ata natin kaya hindi ito exaggeration o hindi ito teoryang walang basihan. Tandaan niyo pag-upo ni Marcos, yan ang inuna ng Kamara, PI. Yung People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Pag-upo pa lang. Ngayon, sumunod, ang dami na sumunod, impeachment. Mukhang mag-e-ending sila sa impeachment. Dahil alam naman nilang walang saysay yung impeachment. Ano nangyari? Eto na. Mukhang Noel na, con us. So kailangan talaga nilang makuha ang leadership sa Senate. Kailangan nila makuha yon. Pag hindi nila nakuha yon, may hirapan silang i-push yan con us. Kaya bantayan po natin ang Senado, mga kababayan. Okay? Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating video. Bukas, 7 a.m. Bye-bye! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.